lahat na po na naging kalaban ni Pangulong Marcos noong 2022 presidential election, kakampi, sumusuporta na sa kanya. Isa na lang ang hindi, yung dating kakampi na himiwalay. Alam na ninyo yan. Alam nyo kasi ang pinakamatindi pong dating ngayon ay itong si Mayor Isko Moreno at si dating Vice President, Mayor din, Leni Robredo. Parehas silang sumusuporta at naniniwala sa mga programa ni Pangulong Marcos. Nauna na dyan na nagsuporta na rin ay si dating Senador Manny Pacquiao at ngayon Senador Ping Lacson. Yan po yung mga nakalaban eh. Pero ang galaw ng mga dating nakalaban sa politika at pagsuporta sa Marcos administration, isa lang ang ibig sabihin yan. Gusto nila ay pagkakaisa, kapayapaan, katahimikan, katatagan ng ating bansa. At higit sa lahat, nakita nila na ang ginagawa naman ng gobyerno ni Pangulong Marcos ay para sa bayan at ginagawa ang lahat. Taliwas sa mga bintang at paratang ng mga mapanirang grupo dahil ang ambisyon nila mangagaw ng kapangyarihan. Alam na ninyo kung sino yun. Kung si Pacquiao, Lacson, Robredo at si Moreno ay tahasang sumusuporta at naniniwala sa gobyerno, ano ang ibig sabihin yan? Malaki din ang posibilidad na magkaroon ng malawakang koalisyon ang oposisyong lehitimo at ang Marcos administration sa darating na eleksyon sa 2028 para ipagpatuloy ang nasimulan at ipagpatuloy ang tunay na demokrasya, paninindigan sa West Philippine Sea at paninindigan po sa kung anong tama sa ilalim ng batas. Malayo ito doon sa ang plano ng iba ay paghihiganti lang dahil may galit. Paghihiganti lang dahil kinasuhan at ipinakulong. Paghihiganti lang dahil hindi nila nakuha ang para sa kanila at pabor sa kanila. Iba po yun. Ang mga Pilipino ay matatalino na. Ang botanteng Pilipino ay susuporta sa mayroong mga agenda para sa bayan. Hindi yan susuporta para sa paghihiganti lang. At alam kong alam ito ng kampo ng mga anti-Marcos. Kaya hanggang ingay na lang sila sa social media. Kulang na kulang ang kailang manpower, kulang na kulang ang kailang people power, kulang na kulang ang kanilang galaw in public. Halos wala na. Social media na lang dahil nandyan yung troll at mga baser na nag-iingay. Pero hindi naman butante yun. Hindi registered voters ang troll at baser. Maniwala kayo. Puro saywar lang. Propaganda lang na sila'y malakas, sila'y marami. Kasi kung talagang sila'y malakas o marami, dapat nakita na natin sa marami nilang panawagang people power. Wala eh. Kaya tama itong ginawa ni Ping Lacson, ni Pacquiao, Leni Robredo at Isko Moreno. Kilalanin at suportahan ang gobyernong ito. Hopefully magkaroon sila ng coalition. Tayo isang kandidato ng administrasyon para ipagpatuloy ang magandang buhay, kinabukasan ng bansa at maging matatag ang ating bayan. Especially sa napaka-critical na issue, West Philippine Sea, pangimasok ng China. Yung mga anti-Marcos, pro-China ang dating. Yung mga anti-Marcos, kapangyarihan lang ang habol at paghihiganti sa aking opinyon. Bakit mo sasamahan yun? Ang dapat nating samahan ay yung merong programa, merong mga plano, may paninindigan at merong magagawa at kakayanan. International conference, open forum sa international business community, counterpart, yun ang kailangan natin. Kayang makipagsabayan katulad ni Pangulong Marcos. Kahit saan mo isalang, ASEAN Summit, APEC Summit, International Open Forum sa media at business community na sasagot at napapanindigan ni Pangulong Marcos. Yun ang kailangan natin na susunod na leader ng bansa. Yung kayang iangat ang kredibilidad ng Pilipinas, pagkatao,
at demokrasya at katatagan ng bansa. Hindi pwede yung hindi marunong sumagot sa tanong. Hindi pwede yung hindi marunong mag-explain ng mga issue na pambayan. Hindi rin pwede yung ayaw sumagot sa tanong, ayaw humarap sa mga debate kasi hindi pala niya kaya. Huwag nating isubo ang ating bansa sa kapahamakan, mga kaibigan. Real talk lang tayo. Ang aking mga topic ay for information and education at sakripisyo para sa bayan. Huwag tayong palinlang dahil sa mga propaganda. Ang ating suriin ay kakayanan, kaalaman at malinaw na plataforma. Wala sila nun. Gusto lang nilang mahawakan muli ang kapangyarihan at salapi ng ating bayan. Huwag kayong palinlang sa ganyan. Kayo ay lalong maghihirap, mahihirap. Kayo ay lalong maghihirap pag nagpalinlang kayo. Magbago na ang lahat. Napapag-iwanan tayo dahil sa paninira. Napapag-iwanan tayo dahil sa mga interes ng ilan. Kailangan natin ang susunod na Pangulo ay itong magpapatuloy ng kampanyang totoo laban sa korupsyon. Hindi matatapos ni Pangulong Marcos ang korupsyon. Pero marami siyang ipapakulong. Pero ang trial niyan ay mamamana na ng susunod na administrasyon. Kasi korte na yon. Wala nang pakialam ang Executive Department pagka nasa husgado na. Pero ang misyon ng gobyernong ito, ipakulong, kasuhan, at bawiin ang perang ninakaw sa bayan. Yun ang dapat na legacy na sundan ng susunod na administrasyon. Pero kung pagtatakpan itong korupsyon, pakakawala ng ipinakulong, kakampihan ang mga akusado at pinakulong, walang mangyayari sa korupsyon. Iyan po yung nakikita natin. Maging warning po ito sa ating lahat. Dapat continuous ang laban sa korupsyon dahil pera ito ng bayang Pilipinas. Mamamayang Pilipino, peoples of the Philippines, lagi ko sinasabi, ang complainant at biktima sa nakawan ng pera. Eh bakit natin ang ipapalit at gusto nyong ipalit sa ating gobyerno ay yung wala namang ginawa laban sa korupsyon? Sa loob ng 6 na taon, puro lang ingay, puro lang banta, puro lang pananakot, pero walang naipakulong. Yan ang gusto nyo? Lalo kayong maghihirap. Kaya sana pangkalahatan, bayan muna bago sarili. Huwag palinlang, marami mapaglinlang dahil ang kailang ambisyon ay lukuhin ng tao at hawakan ng kapangyarihan. Ang importante ay yung dapat na magkakaroon ng magandang programa para sa ating bayan. Ngayon ay 2026 pa lang, pero hindi pa huli ang lahat para manindigan at masuriin ng mga Pilipino kung sino ang karapat-dapat. Huwag padala sa propaganda lang.